Malaman ni Aling Martha na kumain ang kanyang asawa na si Paulo sa karinderya ni na Raul, agad niya itong pinagalitan. Para sa kanya, isang malaking insulto ang ginawa ni Paulo dahil sila mismo ay nagtitinda rin ng ulam. Ang higit pang ikinagalit niya ay ang katotohanang patok na patok sa mga taga-barangay ang luto ni na Raul, lalo na ang kanilang kaldereta. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, may nakatagong lihim ang mag-asawa. Kinabukasan, hindi agad nagising si Paulo. Nilalagnat ito, kaya't hinayaan na lamang ni Aling Martha na magpahinga at nagpatuloy siya sa pagluluto. Nang gabi ay bumangon si Paulo at naghahanap ng pagkain. Sanandukan siya ni Aling Martha ng paborito nitong adobong baboy. Subalit 3 subo pa lamang ay tumigil na ito at sinabing walang lasa. Nagulat si Martha, sapagkat para sa kanya ay masarap naman ang adobo. Simula noon, unti-unting nagbago si Paulo. Ilang araw ang lumipas at napansin ni Martha na ang asawa ay kumakain na ng hilaw na karne. Naisip ni Martha na nagsimula ang lahat matapos kumain si Paulo sa karinderya ni na Raul. Lalo siyang kinilabutan nang mapansin na tila mga taga-ibang baryo lamang ang nagiging parokyana ng mag-asawa. Isang araw, hinarang siya ng isang matandang lalaking nagngangalang Doy. May mabigat itong ibinunyag, mga aswang daw sina Raul at ang kanyang asawa. Dahil sa galit at takot, nagtungo si Martha sa karinderya dala ang isang itak. Walang alinlangan niyang pinaslang ang mag-asawa sa loob ng kanilang tindahan. Sa labas, naroon si Doy, tumatawa na para bang natuwa sa nangyari. Ngunit hindi batid ni Martha na may mas mabigat siyang kasalanang ginawa. Kinagabihan, bumalik si Paulo sa karinderya upang muling kumain, ngunit nadatnan lamang niya ang dagwang bangkay ng mag-asawa. Umuwi siya na parang baliw, hinahablat ang kanyang buhok. Nang tanungin niya si Martha kung sino ang pumatay, diretsyong umamin ito na siya ang may kagagawan. Alam mo ba ang malaking pagkakamali na ginawa mo? Malamig na sambit ni Paulo. Alam ko, mali ang pumatay. Pero aswang sila, sagot ni Martha na nanginginig. Dahan-daang ngumiti si Paulo, at ang kanyang tinig ay naghatid ng matinding kilabot kay Martha. Hindi mo ba alam? Lahat ng kumakain sa karinderya ni na Raul ay mga aswang. Sila ang tagapag-alaga ng baryo, ang nagsisiguro na walang patayan. Ngunit dahil pinatay mo sila, wala nang pipigil, at ang buong baryo ang gagawing pagkain. Nanlumo si Martha at napaluhod sa sahig. Ilang sandali, may narinig silang malalakas na katok sa kanilang pintuan. Nang buksan ito ni Paulo, pumasok ang 15 katao sa loob ng kanilang bahay, mga mata ay nanlilisik, at mga ngiti puno ng gutom. Ikaw na ang susunod na kakainin, Aling Martha, bulong ni Paulo. At sa gabing yun, nagsimula ang pinakamalaking kasawian ng baryo, lahat ay bunga ng maling desisyon ni Aling Martha. Huwag kalimutang i-check ang yellow basket for good items. Para sa marami pang Tagalog horror stories, pumunta lang sa aking YouTube channel na Tagalog Horror Story AI. Thank you.